Ang Diyos ng digmaang si Males ay namatay habang nakatayong matatag sa kanyang mga paa, hindi kailanman bumagsak sa lupa. Ang Diyos ng Espada ay lubusang nilamon ng galit, ang mga ugat ay marahas na pumipintig sa kanyang mukha habang ipinipikit niya ang kanyang mga ngipin sa puro galit, sa kanyang isip, isinumpa niya ang nahulog na Diyos ng digmaan, hinihiling na malaman kung paano maglakas loob na mamatay ang bastardong yun na nakasuot ng ganoong kasiya siyang ekspresyon. Ngunit kaagad pagkatapos, isang mabigat na pag-agos ng dugo ang marahas na pumutok mula sa kanyang bibig. Tumingin pababa sa dugong na bahiran ang kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay dumilim sa mali siya habang siya ay umungol sa loob. Nagtataka kung paano maglakas loob na ipahiya siya ng sinuman sa ganoong paraan. Ang mapangwasak na Mind Fist ay gumana sa antas na kapansin-pansing katulad ng pamamaraan na minsang ginamit ng Diyos ng Espada laban kay Chon Yo-hoon. Ito ay literal na isang kamao ng isip, isang psikolohikal na pag-atake na nilikha upang lubusang durugin ang kalooban ng isang kalaban. Gayunpaman, ang tunay na katatakutan ng Mind Fist ay nasa ibang lugar. Ang pinaka-nakakatakot na lihim nito ay na, habang sinisira ang isip ng biktima, sabay nitong nilalapastangan ang pisikal na katawan mula sa loob palabas. Ang buong katawan ng Diyos ng Espada ay nagsisimulang manginig ng marahas mula sa natitirang epekto. Siya ay umuubo ng malakas, pinipilit ang kanyang sarili na samuka ng mas maraming dugo, napahiya at nagalit, nagngangalit siya sa loob sa hindi mabata na kahihiyan ng pagtanggap ng ganoong mapangwasak na sukdulang pag-atake mula sa isang taong hindi naman ang celestial na demonyo. Para sa kanya, ito ay lubos na nakakahiya. Nakikilala ang agarang panganib, pinatatag ng Diyos ng Espada ang kanyang sarili at nagpas siyang wala siyang ibang pagpipilian kundi prioridad na linisin ang mapanghimasok na enerhiya ng Mind Fist mula sa kanyang katawan. Kaagad, sinimulan niyang paikutin ang kanyang panloob na chi, at isang malakas na aura ang sumabog sa paligid niya. Ang sensasyon ng Mind Fist ay masakit na lampas sa sukat, pakiramdam ay isang hindi nakikitang kamay ang umabot ng diretso sa kanyang dibdib at marahas na dinudurog ang kanyang puso mula sa loob. Isinumpa ng Diyos ng Espada ang kanyang patay na kalaban, tinawag siyang isang nakakasakit na bastard na ang pag-atake ay may dalang kalooban na hindi natitinag na hindi madaling mapalya sa katawan. Mabilis niyang napagtanto na ang pag-asa lamang sa enerhiya ng dakilang kalikasan upang linisin ito ay aabuti ng napakatagal. Gamit ang kanyang napakalawak na kapangyarihan, inabot niya ang essence core ng puting tigre, na nilayo na gamitin ang enerhiya nito, ngunit sa sandaling mapunta ang core sa kanyang kamay, biglang lumaki ang kanyang mga mata sa lubos na pagkabigla sa kanyang nakikita. Tinitigan ng Diyos ng Espada ang core essence sa lubos na pagkalito, hindi maintindihan kung bakit wala nang natitirang enerhiya sa loob nito. Dahan-daang lumipat ang kanyang tingin kay Yoon, na nakahandusay ng hindi gumagalaw ilang metro lamang ang layo. Sa sandaling yun, isang nakakabahalang kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isip, na pumilit sa kanya na magtaka kung ang gayong bagay ay tunay na posible. Mabilis niyang itinakwil ang ideya, sinasabi sa sarili na walang pagkakataon na nasipsip ni Yoon ang essence core ng puting tigre habang aktibong lumalaban sa loob ng ganoong kaikling panahon. Gayunpaman, sinimulan niyang maglakad ng dahan-dahan patungo kay Yoon. Sa loob, nangangatwiran siya na nakumpirma na niya na si Yoon ay ganap na naubos ng tunay na chi. Kahit na gayon, isinasaalang-alang na ang kanyang kalaban ay walang iba kundi ang maalamat na demonyong Diyos. Nagpa siya ang Diyos ng Espada na dapat niyang i-verify ito ng personal upang maging ganap na sigurado. Si Yoon ay nananatiling perpektong hindi gumagalaw sa lupa, ang kanyang likod ay nakaharap sa papalapit na Diyos ng Espada, at ang kanyang katawan ay tila ganap na walang malay. Ngunit habang ang Diyos ng Espada ay patuloy na lumalapit ng hakbang-hakbang, ang boses ng AI ni Nano ay biglang umalingaw sa isip ni Yoon. Mahinaong nag-uulat na ang pag-unlad ng synchronization ay umabot na sa 78%. Sa katotohanan, si Yoon ay ganap na may malay. Apurahan niyang sinabi kay Nano na magmadali, nagbabala na ang kanilang kaaway ay 2 hakbang na lamang sa likuran niya. Mahinahong tumugon si Nano na ang pagsusuri ng enerhiya na nagmula sa gadolinium ay nakumpleto na at ang sistema ay nagsisimula na ngayon sa proseso ng pag-convert ng enerhiyang iyon sa personal na kapangyarihan ng gumagamit. Ilang sandali bago ang kanyang paghaharap sa Diyos ng Espada, matagumpay na nakuha ni Yoon ang essence core ng puting tigre. Tumingin pababa sa kumikinang na core, sinabi niya na ito ay isang tagumpay, na napapansin na nakakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang malakas na espiritual na chi na naglalabas mula sa loob nito. Sa malapit, ang napakalaking puting tigre ay nakahandusay na natalo sa lupa,
isang malaking butas ang nakikita sa kanyang dibdib kung saan ang essence core ay kakabunot lamang. Pinapanood ang nahulog na nilalang, na pagnilayan ni Yoon sa loob na ang pagkawala ng isang essence core ay dapat nakapansin-pansing katulad ng isang tao na ang dantian ay tuluyang nawasak, kahit na gayon, nangangatwiran siya na mas mabuti para sa kanya na kunin ang core kaysa hayaan itong mapunta sa mga kamay ng kanyang mga kaaway. Lumingon siya kay Nano at tinanong kung maaaring direktang sumipsip ang sistema ng espiritual na chi na ito sa nanosuit, tulad ng dating pagsipsip nito ng lightning chi mula sa dragon turtle. Kinumpirma ni Nano na ang ganitong proseso ay posible nga, ipinapaliwanag na ang gadolinium na istruktura ay perpektong idinisenyo para sa parehong pagsipsip ng enerhiya at pagsipsip ng epekto. Sa pag-asa sa hindi mahuhulaan na laban na nasa hinaharap, inihanda ni Yoon ang nakatagong trump card na ito ng maaga, bilang pag-iingat, inutusan niya si Nano na pag-aralan ang enerhiya ng sabay-sabay sa panahon ng proseso ng pagsipsip. Kinumpirma ni Nano ang utos bago magsimula ang labanan laban sa Diyos ng Espada. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Yoon ang huling utos upang magpatuloy. Agad na sumunod si Nano, sinimulan ang paglipat ng enerhiya ng essence core sa nanosuit, na may synchronization na nagsisimula sa isang maliit na 1%, bumabalik sa kasalukuyan, biglang inihayag ni Nano na ang kasalukuyang pag-unlad ay opisyal nang umabot sa 100%. Sa sumunod na sandali, isang makinang at napakalakas na pagsabog ng enerhiya ang sumabog ng marahas palabas. Ganap na nilamon ang katawan ni Yoon, nasaksihan ang biglaang pagsabog ng kapangyarihan, humingal ang Diyos ng Espada sa lubos na pagkamangha. Itinaas ang kanyang mga braso upang protektahan ang kanyang mga mata mula sa nakakasilaw na kinang, hinihiling niyang malaman kung ano ang nangyayari. Sinamantala ang pagkakataon, agad na tumalon pabalik si Yoon, lumilikha ng malaking kailangan na distansya sa pagitan nila. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Nano na ang sistema ay aktibong nagko-convert ng nakaimbak na enerhiya ng essence core ng nanosuit sa kanyang sariling personal na kapangyarihan, habang naguulat din na ang kasalukuyang pag-unlad ng conversion ay nasa 3%. Nararamdaman ang biglaang pagbabago, hinihiling ng Diyos ng Espada na malaman kung bakit niya nararamdaman ang espiritual na chi na naglalabas ng diretso mula sa mekanikal na suit. Isang katotohanan ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isip habang nagtataka siya kung ang suit ay kahit papaano ay nagawang sumipsip ng essence core ng puting tigre mismo. Lubos na naguguluhan, nangangatwiran siya na kahit ang maalamat na 1,000-year black iron ay walang kakayahan na sumipsip ng purong espiritual na chi. Pagkatapos, isang mas nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip habang nagtataka siya kung ang kakaibang baluti na ito ay maaaring nagmula sa isang hinaharap na mas advanced kaysa sa panahong siya mismo ay nagmula. Agad na tinanggihan ang nakakatakot na posibilidad, galit na itinapon ng Diyos ng Espada ang naubos na essence core, ang kanyang galit ay kumulo habang ang kanyang ekspresyon ay pumangit ng marahas, nanunumpa na hindi niya kayang payagan ng demonyong Diyos na angkinin ang kapangyarihan ng puting tigre, at ipinapahayag na ang immortalidad sa mundong ito ay sa kanya lamang. Pagkatapos ay pinapangasiwaan ng Diyos ng Espada ang mapangwasak na chi sa isang nakamamatay na pag-atake, at inihahanda ang kanyang pagsalakay. Tinutuya si Yoon, tinanong niya kung tunay niyang inakala na tatayo lamang siya at papanuorin siyang sumipsip ng gayong espiritual na enerhiya. Ngunit tumangging umatras si Yoon, bilang tugon, nagpakita siya ng isang serye ng nakamamatay na walang hugis na mga espada at agad na inihagis ang pag-atake ng diretso sa Diyos ng Espada mula sa malayo. Ang Diyos ng Espada ay sandaling nagulat sa paparating na mga proyektil. Kahit na naghahanda na ipagtanggol, hindi niya maiwasang mamangha kung paano nabawi ni Yoon ang ganoong kalaking halaga ng tunay na chi ng napakabilis. Ang Diyos ng Espada pagkatapos ay sumugod ng may kamanghamanghang bilis, sumulong na parang isang marahas na bagyo. Gamit ang kanyang kamay na nilagyan ng chi, marahas niyang winasak ang walang hugis na espada ni Yoon. Sumisigaw na ang gayong mga pandaraya sa parlor ay hindi kailanman gagana laban sa kanya. Ngunit inasahan ni Yoon ang tugon na ito, walang pag-aalinlangan. Agad siyang nagpaputok ng 2 pang walang hugis na espada sa mabilis na pagkakasunod. Kahit na sandaling nagulat, nagagawa pa rin ng Diyos ng Espada na ilihis at sirain ang parehong pag-atake ng may nakakatakot na katumpakan. Pinapanood ang kanyang offense iba na binuwag ng walang kahirap-hirap, napamura si Yoon sa loob. Ang pagkabigo ay nagniningas sa loob niya habang nakikita niya ang kanyang mga walang hugis na espada na winasak na halos nakakainsultong kadalian. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Inamin ni Yoon sa sarili na inaasahan niya ang isang mas mahusay na resulta. Isinasaalang-alang na ang kanyang kalaban ay malubha ng nasugatan,
ngunit ang mapait na katotohanan ay nagiging masakit na malinaw, ang agwat sa kapangyarihan sa pagitan nila ay napakalawak pa rin. Ngunit sa mismong sandaling yun, ang enerhiya ng Mind Blade na nananatili sa loob ng katawan ni Yoon ay biglang sumiklab muli. Ang kanyang katawan ay nagsisimulang manginig ng marahas habang patuloy niyang pinipilit ang kanyang sarili na lampas sa kanyang ganap na limitasyon, humihingal ng mabigat para sa hangin. Napagtanto niya na ang pag-alit na Blade Chi na sumasalakay sa kanyang puso ay naging isang kritikal na problema. Bagamat nakabawi siya ng ilang lakas sa pamamagitan ng espiritual na Chi na ibinigay ng nanosuit, alam niyang wala siya sa kondisyon na makatiis ng matagal na labanan. Higit sa lahat, desperado niyang kailangan na paalisin ang mapanghimasok na enerhiya mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, bago siya makariyak, isinara ng galit na Diyos ng Espada ang distansya sa mas mababa sa isang segundo. Kumilos ng buong likas na ugali, naghanda si Yoon ng isang kontra-atake gamit ang kanyang kanang kamay, na naglalayong diretso sa ulo ng Diyos ng Espada. Ngunit ang Diyos ng Espada ay tumugon ng walang kahirap-hirap, gamit ang kanyang kamay na nilagyan ng Chi. Bahagya niyang inilihis ang pag-atake bago puwersahang hinawakan ang braso ni Yoon ng may durog na lakas, isang pagkakahawak na napakalakas na halos mabali ang buto mismo. Pagdikit ng kanilang mga mata, nanunuya ang Diyos ng Espada at tinanong kung tunay niyang inakala na ang pagsipsip ng kaunting espiritual na Chi ay magpapadali sa pagtalo sa kanya. Desperado, agad na sinubukan ni Yoon na gumanti gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ibinuhos ang natitira sa kanyang Chi sa pag-atake. Ngunit ang Diyos ng Espada ay kumilos ng may brutal na katumpakan, sa isang mabilis, parang talam na galaw ng kanyang kamay. Pinutol niya ang buong paa, ang naputol na braso ay lumipad sa hangin, ang dalawang daliri nito ay nakatulo pa rin pasulong mula sa hindi natapos na pag-atake. Sumigaw si Yoon sa hindi mabata na pagdurusa habang siya ay bumagsak ng mabigat sa kanyang mga tuhod, nagpupumilit ng desperadong huminga lamang. Tumingin pababa sa baldado na mandirigma na lumuluod sa harapan niya. Malamig na ipinaalala ng Diyos ng Espada kay Yoon ang kanyang lugar. Ipinahayag niya na kung siya mismo ay kumakatawan sa tugatog ng sangkatauhan, kung gayon si Yoon ay walang iba kundi isang kaawa-awang langaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit ang kanyang mapagmataas na pagyayabang ay biglang naputol. Walang babala, ang Diyos ng Espada ay biglang umubo ng isang marahas na buzzle ng dugo. Ang mapangwasak na sugat na ginawa ng Diyos ng digmaang si Malice ay hindi pa tunay na gumagaling. Sa loob, ang natitirang Mind Fist ay patuloy na nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang buong sistema, na pumipilit sa kanya na kilalanin na ang banyagang enerhiya ay dapat alisin kaagad. Pagkatapos, isang masamang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip, nagpasya siyang agawin ang espiritual na Chi ng demonyong Diyos at gamitin ito upang maibalik ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kapangyarihang iyon. Maaari niyang pagalingin ang kanyang sariling mga pinsala habang sabay na pinipigilan si Yoon na ganap na ma-assimilate ang enerhiya ng puting tigre. Para sa kanya, ito ang perpektong solusyon, pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Nagtipo ng isang napakalaking pagsabog ng Chi, ipinahayag ng Diyos ng Espada ang kanyang intensyon na ganap na sirain ang nanosuit at kunin ang enerhiya nito para sa kanyang sarili, ngunit sa sandaling itinulak niya ang nakamamatay na pag-atake ng diretso sa ulo ni Yoon. Isang biglaan at malagim na sensasyon ang biglang dumaan sa kanya. Ang pakiramdam ay nag-iwan sa kanya ng pagkalito. Isang kakaibang takot ang nanira sa kanyang likas na ugali. Dumating lamang isang millisecond bago makakonekta ang nakamamatay na atake. Sa eksaktong sandaling iyon, inutusan ni Yoon si Nano na kumilos kaagad. Isang nakakasilaw na belo ng enerhiya ang sumabog sa paligid niya. Naglabas si Nano ng isang napakalaking shockwave, kumukonsumo ng 5% ng nakaimbak na espiritual na Chi sa isang solong paputok na pagsabog. Ang marahas na puwersa ay sumabog palabas at pinaputok ang Diyos ng Espada ng tuluyan mula sa kanyang mga paa, na nagpadala sa kanya na lumipad sa hangin habang ang isa pang agos ng dugo ay nag-spray mula sa kanyang bibig. Desperadong nagpupumilit na mabawi ang kanyang balanse habang lumilipad, biglang naramdaman ng Diyos ng Espada ang Mind Fist na nakakapit sa kanyang puso na humigpit ng husto. Ang durog na pagdurusa ay nagpilit sa kanya na sumigaw habang siya ay nananatiling nakasabit ng walang magawa sa hangin. Sinamantala ni Yoon ang pagkakataon ng walang pag-aalinlangan, tumangging mag-aksaya kahit isang sandali, agad siyang nagpakita ng tatlong nakamamatay na walang hugis na mga espada na pumalibot sa mahinang Diyos ng Espada mula sa bawat direksyon. Nauunawaan ni Yoon ng may perpektong kaliwanagan na ito ang kanyang huling pagkakataon. Ang pinakamataas na Diyos ng Espada ay pansamantalang hindi kumikilos ng mga natitirang epekto ng pamamaraan ng Diyos ng digmaang si Malice,
at ang maikling pagkakataong ito ay maaaring hindi na muling lumitaw. Tumingin sa mga lumulutang na espada na pumapalibot sa kanya, humingal ang Diyos ng espada sa tunay na sendak, nagtataka kung paano magiging makataong posible para sa isang tao na gamitin ang lahat ng apat na natatanging uri ng tunay na chi ng sabay-sabay. Sa isang huling dumadagundong na dagandong, inutusan ni Yoon ang mga espada na pumatay, na iniutos sa kanyang sukdulang kaaway na mamatay sa ilalim ng atake.